Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, nagluntad nga sunog, nagpuwag sa mga residente malapit sa Buena Vista Wharf kaina sang aga. Anom ka balay kag anom ka establishmento na sunog sa Buena Vista, Guimaras. Paliado nga linya sang kuryente gintumod rason. 3 ka bulatuan sa Santa Barbara, Iloilo ginpangransak isa ka laptop na taban. Rent a car shop sa barangay Tangub, Bacolod City ginpalukpan sang Granada. 2 ka salakyan naguba. 30 ka temporary stall sa Iloilo Terminal Market gin-demolish. Pila ka vendors nagareklamo. Kag pagpalubong sang mga pigado, libre na. Punerarya nga magpamalibad sa serbisyo, pagamultahan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, anom ka balay kag anom ka establishmento na sunog sa Buena Vista, Guimaras. Paliado nga linya sang kuryente ginatumod rason. Si Kim Salinas nakatutok. Makit-an sa sining video ang madasig nga paglamon sang kalayo sa atop sang isa ka estruktura. Makitan man ang maitom kag madamol nga aso tugas ang kalayo. Ang sunog ang nagluntad sa Barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras, las 8:30 kay nasangaga. 4 ka fire station ang nag-augment sa pagpalong sang kalayo. Las 10:51 na sang gindeklarar nga fire out ang sunog. Na-declare natin siya ng third alarm status kasi para maka-back up yung the rest of the fire station sa Guimaras. Sunod sa Bureau of Fire Protection, Buena Vista, Guimaras, 6 kabalay ang nasunog, 3 ang totally damage. 6 ka mga pamilya ang apektado nga nalakipan sang 17 ka individual. Temporaryo silang nagatener sa evacuation center sang barangay. Nasunog ba ng 6 pa ka establishmento nga nagabaliga sang feeds, bugas kag bulong. Dugang sang BFP, nagsugod ang kalayo sa isa ka balaligyan sang bugas. May napanimahuan nga aso ang tagiya sang balaligyan. Gintinguan pa mapalong ang kalayo apang wala na mahingagawa. Palyado nga linya sang kuryente ang ginasundan nga rason sang sunog. Yung owner at actor, siya yung nakapansin as according sa kanya. Pag around 7:48 ng umaga ata, napansin niya, gamitan sana niya ng fire extinguisher. Kaso, hindi ata na napan niya, biglang lumaki. So, hindi na namin na-conceal. Under investigation. Naglabot sa malapit 1 milyon ang danyo sa ginbilin sang sunog. Wala man sang tao nga nasamaran sa insidente. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Tatlo ka mga bulutuan sa Santa Barbara, Iloilo ginpangransak, isa ka laptop gintaban. Si John Sala nakatutok live sa Santa Barbara, Iloilo. John? Jerd, pagpasangkad sang seguridad ang isa sa mga tikang sang DepEd Iloilo matapos nga ginransak ang 3 ka mga bulutuan diri sa Banwa sang Santa Barbara. Guba nga kandado kag nabuksan nga principal's office ang Tagsing Buyo Elementary School ang nagsugata kay Ma'am Jinky sa nagbalik ini Sabado sang aga, Oktubre 4. Ang laptop ka DepEd nakaputang sa bangko. Tapos ang mga gamit dyan, ginaukay man, ang mga pagkaon naman dyan, kaon pananda. Pagpatis ang maestra Biyernes ang gabi sang ginsulod sila sang Kawatan. Luwas Elementary, ginsulod man ang admin office sang Kaiping High School. Maayo lang kay wala sang may nakuha. Pati ang Balabag Hibawan Elementary School sa Amuman nga Banwa na biktima sa diin nataba ng isa ka laptop. Aminadong Information Officer sang Schools Division of Iloilo nga isa pa sa dapat tutukan sang DepEd ang seguridad sa mga eskwelahan ilabi na sa mga barangay. Subong tingin na workout para ni DepEd nga ang mga non-teaching needs sa eskwelahan including security personnel ma-address ina. Pero kay limited ang aton sini nga pundo, naga-resort ang aton sini nga mga eskwelahan to requesting the
barangays ang mga tanod naton nga maka-augment sa aton nga security. May mga nakuha na nga CCTV footages ang kapulisan apang tuman pa ini kaburon kag ginatinguan pa nila nga ma-enhance. May CCTV units man sa atubang nga mga establishmento sa mga bulutuan apang wala makuha ang pagpangransak. May ara magita sir sa persons of interest, ginapa-enhance naton ang CCTV footage sa Rapo sir. Nagbando na sang dugang nga seguridad sa mga barangay ang alkalde sang Banwa sang Santa Barbara. Nag-meeting kami dito, dapat ang mga tanods mag-functionan sila. Ang butang balon, ang barangay nila, bantayan nila, especially sa mga critical hours between 12 o'clock to 4 o'clock in the morning. Jerd, samtang ginahulat sa karon ang plano nga pag-install sang DepEd Iloilo sa mga security personnel sa mga bulutuan, naghinyo ang DepEd Iloilo sa mga barangay kag LGU sang dugang pagid nga suporta para sa pagsiguro sang seguridad sa mga bulutuan. Jerd? Madam Oged nga salamat, John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, Madam Ogid nga salamat. Rent-a-car shop sa barangay Tangub, Bacolod City. Ginpalukpan sang Granada. Duha ka salakyan kag isa ka motor na halitan. Yaring balita nga aton gintutugan. Mahamo kunong tulog sang pamilya ni Alias Rona. Pasado las 2 kay sa kagahon sa nakabati sang lagabong sa atop sang Ilabalay. Abi kuno sini, bato lang ang ginhaboy. Ginhabuyan na gali sang Granada ang rent-a-car shop sang pamilya sa Procvilla, barangay Tangub, Bacolod City. Amo na may naghaboy sa amon nga una-una lagto kabi namon kung ano lang bala. Tapos pawala lang kami. Ikadua ni pila ka minutes lang kuro nagbalik sila tapos gihaboyan kami Granada. Naglinapta ang ginapatyan fragment sang Granada sa sulod sang shop. Natublag man ang pila ka residente nga nakabati sang pagsigabong. Basta basko-basko dyan, di ba ko niya? Gatayo ko yung luta ya. Dulino ka na gatayo ko gitla. 3 ka-hand grenade ang ginhaboy isang ginapahig riding in tandem suspects apang isa lang ang naglupok. 2 ka ginaparentahan niya sa lakyan kag motor ang nahalitan sang paglupok. Na-recover sa kapulisan ang 2 ka wala naglupok nga Granada. May nakuha pang kopya ng CCTV ang kapulisan apang wala pa ginhatag sa news scene. Nakita ta sa CCTV sir mga 2:10 sang kagahon among may ginaboy nga naglupok Granada. Intention gid sir nga ginaboy ng Granada. Yung ginakuhaan sang information ang owner diri sa balay kung ano bala kung may mga threat sa iya nga kabuhi nga nag-abot gid sa amon nga ginaboyan Granada ang area, ang iyang area. Way man kami ga-expect nga may tawo nga ga-line sa amon kay way man kay amo pa nga buhi lang gid sir ya. Kay ko mahambal sir kay daway ko ga-expectar bala nga maamo niyo. Ginpaidalom na sa investigasyon sang Bacolod Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ang mga Granada. Nagpaiway naman nga magatubang sa news team ang bana ni Alias Rona nga nagapanag-iya sang mga salakyan. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, pila ka temporary stall sa Iloilo Terminal Market ginpang demolish. Pila ka vendors nagpahayag nga wala gintagaan sang temporaryo nga masayluhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginpang kakasang atop kag ginpang guba sang Iloilo City Government ang 30 ka temporary stalls sa Iloilo Terminal Market kina sa ngaga. Gindemolish ang mga estruktura sa fish section sa Rizal Street. Agud mapanami ang entrance sa natala na nga soft opening sa Oktubre 20, Lunes. Butangan man sang drainage system sa lugar agud hindi na kuno magbaha sa merkado. Sa 16, maamat-amat na fit in. 16, 17, 18, ma-fit in ang vendor sa sulod. So hindi man pwede nga lapakan sa aton nga mga magsulod kita babaha kag may mga lutak. Apang suro sa mga vendors, wala sila nakapreparar bangod gulpiyada lang sila ginpahibalo sa emergency meeting kahapon. Dugang sa mga ini, wala sang may ginplastar sa ila ang Iloilo City LGU nga temporaryo nila nga sa iluhan. Dako na kunong abuhin sa ila kita ang pilakaan lang masakripisyo nga hindi makabaligya. Wala sa iluhan kay balan mo. Binaubra pa man nila na tigado ang sitwasyon namin kaya mo isda na pamaligyan na ng barato pa bisa maubos bisa perdi. Nagsapol na ang asosasyon sang fish vendors kag naisugtan nga magplastar lang sila sa tubang sang stalls nga wala gin guba halin las 12 sang tuwang gabi tubtob las 8 sang aga.
wala na sang baligyan ay sa hapon. Kabudday man para sa amon. Ukol katama sa amon biskan sa pangadlaw na namon nga gasto. Suno sa LEEO, ginpasugtan ng hinyo sa mga vendors apang wala sang closure sang dalan nga matabo. Maga pangayo sang bulig ang opisina sa Iloilo City at TTMO sa pagdiliher sang trapiko sa lugar. Para pasugot man kita, nga may time nga 12 midnight to kagahon, maplastar sila diri sa site. Kaya hindi man pwede nga mauntat ang ila baligya. Ginayon naton kay it's a matter of 2 days, 2 nights. Kaya sa 16, mamat-amat naman sila. Iga demolish man ang 20 ka temporary stalls sa De Leon Street Buwas. Iga sa ilo ang mga apektado nga vendors sa Landone Street. Oktubre 30 ang target nga grand opening sang Terminal Market. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, 19 anyos na tourism management student ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2025. Samtang Kapuso Stars magabanding man sa mga Bacolod noon sa Sabado. Yaring balita. Halin sa production number. Pagrampas ang suksok nga gowns nga obra maestra sa Bacolod noon designers. Nangin madinuagon kag puno sang emosyon ang coronation night sa Miss Bacolod Mascara 2025. Isa si Miss Universe Asia 2024 Chelsea manalo sa judges. Ang sabat nga nagpangibabaw among iya sang 19 anyos si Sofia K. Zaragoza, isa ka tourism management freshman. How can beauty serve as a force for healing and transformation in our community? Everyone feel the love in this year's Mascara Festival, and we will have a marketplace of creativity and ideas, and we will have an endless possibilities. Iniman ang nanginpalagyan, agud makuha sining corona bilang Miss Bacolod Mascara 2025. Number 9! Sofia K. Zaragoza! Dala ni Sofia pauli ang 150,000 pesos ng cash prize, kag pila ka special awards, kasubong sa Miss Photogenic, Best in Festival Costume kag Best in Festival Costume Designer, pati man ang Darling of Legacy Media. Samtang mag-avesala sa mga Bacolod noon kag Negrense ang Encantadia Chronicles Sangre Cast sa Sabado na 3 p.m. sa Robinson's Place, Bacolod. Get ready nga magbonding kanday Angel Guardian, Faye De Silva, Kelvin Miranda kag Bianca Umali. Siyempre, magalagaw man sa City of Smiles sa Kapuso Mall Show Sunday Cassie kag Mavi Legaspi, Rahil Birria, David Licauco kag Dasin Yu. Bantayan sila 6 p.m. sa Sabado. Inaanyayahan namin po kayong mag-celebrate sa Mascara Festival sa Kapuso Mall Show sa SM City Bacolod, October 18. Opo, Jeril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Binawian sang kabuhi ang isa ka security guard matapos maaksidente ang ginasakyan sining nga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Mantigib, Makato, Aklan. Ang biktima ang nag-edad sang 42 anyos kag tumandok sang Banwa sang Leso. Base sa impormasyon, nagikan sa Makato BFP, naabutan na lang sa lugar nga nagahayang sa dala ng biktima, kag may pila sa ulo. Gilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Arestado ang 20 anyos nga ginkilala kay alias Tom sa drug buy bust operation nga ginpatigayon sa Molo Police. Sa operasyon nga ginpatigayon sa Barangay Poblasyon Molo, nakuha sa subject nga tumandok man sa mga barangay ang masobra tunga sa kilo sa marijuana nga nagabalor sa 172,000 pesos. Ang subject ang detained sa Molo PNP Station kag nagapangatubang sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bangod sa asod-asod nga linog nga nagluluntad sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod, isa ka earthquake drill ang ginpatigayon sang Capiz Provincial Government. Tinutuyo sang aktibidad nga matakos ang kahandaan sa mga empleyado sa tion nga magluntad ang mabaskog nga linog. May gindesignar man nga mag-akto nga rescue team samtang ginapatigayon ang mga tikang nga dapat himuon sa tion sang linog, kasubong sang duck, cover kag hold, kag sang mga dapat salbaron. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, duha na ka-low pressure area ang ginamonitor subong sang pag-asa sa sulod kag pati man sagwa sang Paracon Philippine Area of Responsibility.
Ang LPA ngayara sa sulod sang par ulihin na sipratan sa coastal waters sang Vinzones, Camarines Norte. Marubong siya sa siling amang bagyo sulod sa Pag-asa. Ang isa pa ka LPA sa guwasang par ulihin na sipratan, mas over 1,700 kilometers ang kalayoon sa nasilangan sa northeastern Mindanao. Sulod sa Pag-asa, may chance sa ini mangin bagyo sa mga masunod nga adlaw. Posible man ini magsulod sa par kag pangalanan nga Ramil. Easterlies ang padayon nga mag-apekto sa dako nga bahin sang pungsod kag magadala sang tsansa sang thunderstorms. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang ulan sa Western Visayas pati man sa Negros Island region. Pabaskog ang ulan sa pinakaprobinsya ganing manginhanda gihapon sa baha ukon landslide. Samtang nagtaas ang level sang tubig sa pila ka lugar sa Bacolod City matapos nagbobo ang mamunog nga ulan subong nga hapon. May pila ka balaligyaan kag balay nga ginsulod sa baha. Sa Barangay Mandalagan, Makapuso, nabudlayan man ang mga residente ka motorista magtabok bango sa baha. Pila sa ila na stranded. Mga kapuso, pagpalubong mangin libre na para sa mga pigado nga pamilya. Punerarya nga magpamalibad sa serbisyo pagamultahan. Si Kim Salinas sa katutok. Wala na sang palaligba ng mga pigado nga pamilya. Sa tion may magtaliwan sa ila himata. Ini matapos nanginlayin na ang hagna nga ragamando sa gobyerno sa paghatag sang libre nga pagpalubong sa mga pigado nga pamilya. Base sa Republic Act 12309, ang mga benepisyaryo amo ang indigent families kag pamilya nga tuman naapektuhan sa kalamidad kag iban pa nga emergency situations nga hindi makasarang sa disente nga pagpalubong. Mga accredited nga funeral establishments ang magahatag sang serbisyo. Pagabayran ini sang DSWD Regional Office santo sa ginpirmahan nga kontrata. Ang package ang nagalakip sa pagpreparar sang dokumento sa lubong, pag-embalsamar, pag-cremate, transportasyon, kag paghatag sang lungon. Dapat magpresentar ang benepisyaryo sang valid ID, death certificate, funeral contract kag social case study. Dako nga buli kay Feby ang layi. Nahaya karon ang tiya sini sa Barangay Sook sa Arevalo. Tuman kabugat sa ilang apigado ang 50,000 pesos nga gasto sa pagpalubong. Dako gud nga bulig sir kay kami nga danway kami kwarta galingin dulo namo kung paano namon ipalubong sa mga processing lang nga dan sa papel yawang kana. Din kami mangita sang 50,000 bala. Multahan sang 400,000 pesos kag posibilidad nga ma-revoke ang lisensya sang funeral establishment nga magpamalibad maghatag sang libre nga serbisyo. Ginahulat pa sang DSWD6 ang pagsunundan sa pagpatuman sang layi. Padayon man ang pag-implementar sang Assistance in Crisis Situation o CONAICS program. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental naman, 64 anyos nga babae, kag duha ka minor de edad nga pusini na lumos sa banwas ng Kawayan. PCG nagpaandam sa publiko nga maghalong sa paglangoy sa dagat subong amihan season. Yaring balita. Gintinguan pa nga ma-rescue ang maglola nga Santa Jesus Dorio, 74 anyos, Dexy Lago, 16 anyos, kag Zian Vallejo, 7 anyos. Ini matapos nga malumo sa Sitio Kapaklan, Barangay Inayuan, sa banwas ng Kawayan, Oktubre 11 sang aga. Sunod sa isa sa mga nagbulig sa search and rescue operation, gintuyos ang lola nga si Jesusa nga salbaron sa pagkalumos. Ang iya mga apo nga nagpaligo sa dagat apang pati siya ang nalumusman. Tatlo ang plaisa sa balay ng nagbulig na nalumos. Sehingga tigdali-dali ulumpat sa ramali ng kanto sa dagat na biluwas ko ng tatlong kataging edad ko kag baligo sa edad ko nga lutaw na. Sa bulig sang barangay kag Philippine Coast Guard nakitaan ang maglola apang gindeklara nga dead on arrival sa ospital. Magkaipe nga ginahaya ang 3 kabiktima sa ilabalay sa banwas ang Kawayan. Panugyan sang Philippine Coast Guard sa mga residente nga maghalong sa pagpaligo sa baybay. Bangod masami, mataas ang balod subong amihan season. May naga-remind sa aton nga mga coastal communities, especially ang aton nga mga seafarers, mga fisher folks. So this amihan season, kusog ng ang balod kag naga-inulan-ulan naman. So permi lang namon gina-remind nga mag-take precautionary measures while venturing sa sea naton, especially sa mga nagapalaligo sa dagat. Ginmanduan na sa Coast Guard Negros Occidental ang mga substation nga pasangkaron ang pagbantay sa coastal areas. Apoy, Karil Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagkawat sa mga kanding kag mga lalaki nga nagtuyong mangawat sa balaligyan sa Putotan, Iloilo. Isa lang ka grupo suno sa kapulisan. Si John Sala nakatutok.
Nakilala na sa Pototan Municipal Police Station ang duwa ka mga lalaki na kuhaan sang video nga nangawat sang duwa ka kanding sa barangay Malusgod, Pototan, Iloilo kaagahon sang Setyembre 23. Suno kay Major Brian Alamo mag-utod ang duwa ka sospek kag konektado sa grupo sang mga kalalakinhan nga nagtuyo man mangawat sa isa ka balaligyan sa barangay Batuan. Based on information that we received kag sa mga validations nato nagagwa nga they are the same persons. Hindi tumandok sang Pototan na masuspitsado. Apang nagpaiway si Alamo nga hingadlan kung taga-diin nga banwa ang mga ini. Base sa ila surveillance, nagpalagyo na ang mga ini sa ilang barangay. Also previously involved in series of theft incidents that transpired not only here in the province of Iloilo but also in some other provinces. Samtang may na-recover na nga CCTV footage ang Zaraga PNP nga nagapakita sang isa ka lalaki nga nagsaka sa pader malapit sa malaligyaan sang RTW kag cellphone nga ginkawatan. Ginapadalman sang Zaraga Police kung ang lalaki among nangawat sang masobra 150,000 pesos ka balor sang cellphone relo kag cash. May nakita kita sa CCTV nga nagsaka sa pader. Malapit lang siya sa area. Pero medyo buron siya, no? Hindi naton makita kung sino gid siya. Amo pa nakaroon naton ginasundan para maangot naton kung siya gid man ang nagsulod. Manumduman nga wala sang forcible entry nga nakita na kapulisan apang may isa ka pertahan sa balaligyaan nga kasubong ang ginlagari. Upod kay Hansi Shato, John Sala. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, Santa Barbara LGU ginpa-audit sa COA ang Municipal Treasurer's Office bangon sa mga ginapahayag questionable nga resibo. Si John Sala nakatutok. Nagasugod ng investigasyon sa Commission on Audit sa Municipal Treasurer's Office sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo matapos matukiban sang LGU nga may pila ka mga questionable nga mga transaksyon nga ginhimo ang opisina. Suno sa alkalde sang banwa tinuig na galikono ini nga ginahimo sa diin may pila ka mga transaksyon nga wala sa mga resibo. Some inconsistencies nga nakita namo sa Treasurer's Office. Ilabi na kita sa pagdeklara sa mga accountable forms, no, mga resibo. So kung hindi na maplastar maayo, kung hindi madeklara maayo, that is also equivalent to money. Kinahanglan reklamo gid. Kinahanglan i-report gid kung may madiferensya. Pero na find out namon nga kung wala kami nakadiscover, wala man na-report. Dugang pa sang alkalde antes ini nagpangayo sa bulig sa COA, makapila ka beses na ginpatawag kag ginpangayuan sang paathaga mga personnel sa opisina apang hindi kuno konporme ang alkalde sa ilang mga sabat. Kaya kung ginasabat mo ako sang daw medyo palikaw, so that means to say, basi may ginatago ang ibang mo. Gintingoan sa news team makuha ang bahin sang Municipal Treasurer nga si Rosario Guaro apang nagpaiway ini nga magpa-interview sa atubang sang kamera. Pero nagpabutyag ini nga sa ulihi, magagwa ang kamaturan kung sino kuno ang nagkuha sang kwarta. Nagpasalig naman ang alkalde nga pasabto ng mga dapat manabat sa ginapahayag anomalya sa nasambit ng opisina. Upod kay Hansi Shato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ang kawayan ang hindi lang makabulig sa palibot. Pwede man himuon nga pala nga buhian. Ina ang liwat nga ipakita sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Igatudlo sa mga eksperto ang nagakaigo nga pagsagod kag pagproseso sang kawayan para mangin palang nga buhian. May tour man sa nagkalain-laing amenities kag features sa sulod sang Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede ka mo magtawag, mag-email o kung magbisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Bacolod City LGU, ginaimbestigaran na ang ginapatihan pagpamahog sa pila ka badyaw nga nagapang kayo sa Dalanon. Yaring balita! Nakabaton sa reklamo ang Bacolod City LGU angod sa ginapahayag pagpamahog sa mga badyaw sa Dalanon. Sa social media, ginpahayag ni Mayor Greg Azataya nga may mga ginapangharas ang mga badyaw ilabi na kung hindi sila paghatagan sang limos. May pila nga ginabuyayaw kag ginapahog pa. Sunod sa DSSD, ginatutukan na ang ini nga mga insidente ilabi na nga nagadamo ang mga inisubong nga may Maskara Festival. Kung hindi sila pagtagaan, gapanakit sila or gapanupla or ang iban man may mga naghambal daw sila mga words nga makes those nga gapamati not safe.
So amo na siya. Kay kung kwarta ang ginahatag ka-encourage nga gadamo di sila. Most of them kakadto kun diin ang may mga festivals. Ang pinaka mga bakulod noon, may eksperyensya man sa mga badyaw sa Dalanon. Magpundo na sila, magpundo ng ang mastakyan. Kapangayo na sila. Tapos, kung isa, saway mo na mo nga. Sila pa ng mga cake. Kung isa mga cake pa sila, kay gapangampak. Sabad man ganyan sa jeep, ang pasayro ka reklamo na. Gagang kami na sa golpe. Suno sa DSSD, sarang nga mag-report sa ilatalatapan ang mga ginaharas sang nagaliho-liho. Ang aton nga mga kauturan nga mareklamo, kag nagreklamo nga may mga actual sila nga experiences ang violent nga mga badyaw, so pwede sila kapalapit sa City Legal Office. No? Sang weekend, 19 kamandikans ang ginpang rescue. Siyam diri mga badyaw. 5 sa mga ini, napapauli na sa Sulu. Upod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, angkas patay samtang driver pilason matapos makabunggo sa puno sang bayaba sa Santa Barbara, Iloilo. Sa Bago City kag Bacolod City naman, duha pagid ka rider patay man sa aksidente. Si John Sala nakatuto. Dead on arrival sa ospital ang angkas nga ginkilala kay alias Sydney, samtang pilaso naman ang driver nga ginkilala kay alias John sa nakabunggong motorsiklong ila ginasakyan sa puno sang bayaba sa Barangay Zone 2 Santa Barbara Domingo sa gabi. Base sa investigasyon sang kapulisan halin sa barangay inangayan ng motorsiklo kag pauli na kutani sa Barangay Guno sang nadulat sang kontrol sa manibel ang driver. Na lost control ni ang driver, nag-swerve, nabunggo sa gutter kag nabunggo sa guava tree. Dugang pa ni Sinyeres nga madasi ang pagpadalagan sang driver sa motorsiklo nga ginapahayag yara pa sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Wala man ang mga ini sang suksok nga helmet. Patay naman ang 28 anyos nga lalaki nga pulis nga katapos ang Police Regional Office NIR matapos nga maaksidente sa National Highway sa Purok Dahog, Barangay Tabunan, Bago City pasado alas 4 sang kagahon sang October 11. Ang biktimang nagabiyahe sakay sa iya motorsiklo halin sa Barangay Sumag, Bacolod City, padulong sa Barangay Ambuanan, Bago City. Pagdangat sa lugar, nabungguan sang iya motorsiklo ang nalikod nga bahin sang isa ka truck. Gindala pa ang Bago City Rescue Team sa Bago City Hospital ang pulis apang gideklarar nga dead on arrival. Wala na natabangan pa ang 28 anyos nga si Scotch Galiarce sang Sagay City matapos ang bungguan sa motorsiklo siriyang SUV sang Chinese national nga si Zi Yongyang, 45 anyos, pasado alas 3 ang kagahon October 12 sa Dalan Burgos, Lacson. Ginapasuning nga madasi nga pagpadalaga ni Galiarce sang motor sa tion sang aksidente. Upod kay Hasty Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mabaskog nga visual effects, finally, nalantaw na ang iconic nga Sangre Transformation. Nagadaba-daba ang transformation ni Flamara Faith Da Silva. Samtang nagahanot naman ang kay Dea Angel Guardian. Nagatubod man ang kay Adamos Kelvin Miranda. Kag nagatayog ang transformation ni Tera Bianca Umali. Ready na ang mga sangre nga bawion ang mga kaharian sa Encantadia na gikan sa pagpangsakop sa mga mini-AV. Bantayan ang ila pagsalakay karon sa gabi sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, 72 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ining episodes sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.